Welcome to 11th Witch, Tagalog Horror Stories. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Kim, isang assistant teacher sa isang maliit na preschool dito sa Bicol. Mula pa pagkabata, gusto ko na maging teacher. Hindi ko inasahan na may magiging experience ako na mahirap paniwalaan. Nangyari po ito noong Hunyo. Kasi simula pa lang ng pasukan, kakatapos lang ng bagyo kaya basa pa ang mga kalsada at makulimlim pa rin ang langit kahit umaga. Yung preschool po namin ay nasa loob ng isang lumang bahay na ginawang paaralan. Sa labas, maganda siyang tignan. May puting bakod, mga paso ng halaman sa gilid, at may maliit na playground sa likod. Pero kapag pumasok ka, may kakaibang amoy na parang halong lumang kahoy at basang tela. May 2 silid-aralan, isang maliit na opisina, at sa pinakagilid ng building, may makipot na pasilyo papunta sa lumang banyo. Doon daw, sabi ng ibang guro, may istorya raw. Pero hindi ko pinapansin noon. Wala naman akong hilig sa mga kababalaghan. Pumasok ako ng mas maaga para mag-ayos ng mga laruan at upuan bago dumating ang mga bata. Tahimik lang sa paligid. Naririnig ko lang ang mahihinang patak ng tubig mula sa labas at langit-ngit ng sahig habang naglalakad ako. Habang inaayos ko yung mga stuffed toy, napansin ko na sa pinakadulong sulok ng classroom, may nakapatong na maliit na laruan. Isang lumang kotse na kulay pula. Hindi ko maalala na may laruan kaming ganon. Akala ko nilagay lang ng isa sa mga teacher kahapon kaya iniwan ko na lang dun. Pero nung humarap ako sa mesa para ayusin ang crayons, biglang gumulong yung laruan mula sa mesa, pababa sa sahig. Dahan-dahan, tapos huminto sa paanan ko. Wala namang hangin, wala ring ibang tao. Natakot ako ng bahagya, pero inisip ko na baka nausog ko lang ng hindi sinasadya. Dumating na ang mga estudyante at nagsimula na ang klase. Habang nagtuturo ako, bigla akong napansin na parang may isa pang bata sa sulok ng classroom. Nakaupo siya sa maliit na upuan, nakaputing damit, maiksi ang buhok at nakatungo lang siya. Hindi rin siya gumagalaw. Akala ko isa sa mga bagong estudyante na hindi ko pa kilala kaya nahihiya. Pero nang tignan ko ang attendance list, wala namang bagong bata na babae. Sa tuwing titignan ko siya, hindi gumagalaw. Pero kapag ibabaling ko na ang tingin ko sa ibang bata at ibabalik sa kanya, parang mas malapit siya sa akin kesa kanina. Nung nag-uwian na, nilapitan ko siya para tanungin kung anong pangalan niya. Pero wala na siya sa upuan. Wala ring batang lumabas ng classroom bukod sa mga regular ko ng estudyante. Kinabukasan, habang maaga pa at ako lang ang nasa classroom, nag-aayos ako ng papel para sa art activity. Tahimik lang, maliban sa ingay ng lapis ko na nagsusulat. Tapos may narinig akong boses. Mahina. Teacher, dito lang ako. Nilingon ko ang buong silid pero wala akong nakita. Lahat ng pinto at bintana ay nakasara. Kinilabutan ako at mabilis na lumabas para magpunta sa opisina ng head teacher. Pero wala siya ron. Pagbalik ko sa classroom,
May papel sa mesa ko na hindi ko alam kung paano napunta doon. May drawing ito ng isang batang nakaupo sa sulok. Walang mukha at may dalawang bilog na itim lang kung saan dapat ang mata. Wala namang estudyanteng pumasok para mag-iwan nun, kaya mas lalo akong kinabahan. Ilang araw na hindi ko nakita ang batang ni hindi ko alam ang pangalan. Pero isang hapon, uwian na ng mga bata. Naiwan ako sa classroom kasi may inaayos pa akong listahan ng grades. Bigla kong narinig yung tunog ng laruan na gumugulong sa sahig. Paglingan ko, nakita ko siya. Isang batang babae. Mga 5 o 6 na taon siguro. Nakaputing damit na parang luma at marumi. Basang-basa ang buhok niya na parang galing sa ulan. Nakatayo siya sa may pintuan. Nakangiti. Pero sobrang lawak ng ngiti niya. Parang napupunit at magkabilang pisngi. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa bawat hakbang niya, parang humihina ang ilaw at lumalamig ang hangin. "Teacher, laro tayo." Bulong niya. Hindi ako makagalaw. Nang halos abutin niya ang mesa ko, bigla siyang nawala. Naiwan lang sa sahig ang laruan niyang kotse. Kinabukasan hindi ko na matiis. Kinausap ko yung janitor na matagal nang nagtatrabaho doon. Sabi niya, bago maging preschool yung bahay na iyon, ay pag-aari yun ng isang pamilya na may anak na babae. Isang gabi, nasunog ang kusina habang mag-isa ang bata sa bahay. Natagpuan siya sa mismong sulok ng sala kung saan yon ang classroom ko ngayon. Simula noon, sabi niya, may mga nakakakita sa batang yon na nakaupo sa sulok, naglalaro ng laruan, at minsan nakangiti sa mga taong nakakakita sa kanya. Bago ako mag-resign isang hapon, habang nagliligpit, narinig ko ulit yung boses niya. "Teacher, dito lang ako. Kahit umalis ka pa." Paglingon ko, nakaupo siya sa sulok, hawak ang pulang kotse. Ngumiti siya ng mas malaki kaysa dati. Sa isang iglap, tumakbo siya papunta sa akin. Napasigaw ako at napatakbo palabas ng classroom. Simula nun, hindi na ako bumalik kahit kailan. Pero tuwing dumadaan ako sa harap ng lumang bahay na yun, sa bintana ng dating classroom ko, may nakikita akong maliit na anino, nakaupo sa sulok, at may hawak na pulang kotse. Naghihintay. Magandang araw po, Miss 11. Itago mo na lang ako sa pangalan na Aida. 25 years old. At teacher po sa isang maliit na preschool dito sa probinsya ng Quezon. Simple lang po ang trabaho ko. Mag-aral ng lesson plan sa gabi, tapos magtuturo sa mga bata tuwing umaga. Wala naman akong kakaibang inaasahan sa buhay. Hanggang sa isang araw, may nakilala akong guro na hindi ko akalaing magiging malaking parte ng buhay ko bilang isang guro. Nagsimula po ang lahat nung nakatanggap ako ng imbitasyon para mag-obserba sa isang preschool bago ako tuluyang ma-hire. Excited po ako kasi ito ang unang teaching job ko. Kaya kahit maaga pa, 7:00, nandun na ako. Pumunta ako ng principal's office para sa assignment ko sa araw na yon.
Ibinigay niya sa akin ang classroom number kung saan ako pupunta para mag-observe. Pagpasok ko sa classroom, naamoy ko agad ang amoy ng kwartong bagong linis. Yung halong floor wax at chalk. At doon ko unang nakita si Ma'am Teresa. Nakaputing blouse siya, medyo lumang itim na sapatos at maayos ang pagkakapusod ng kanyang buhok. Ang una kong napansin, ang bait ng ngiti niya, parang nanay, mahinahon at mukha siyang madaling lapitan. Ikaw siguro si Aida. Halika, tulungan mo ko sa mga bata, sabi niya. Kaya agad akong sumama. Ang dami niyang alam sa pagtuturo. Ang tiyaga niyang magpaliwanag. Ang galing niyang kumanta ng mga nursery rhyme. At parang natural na natural ang pagmamahal niya sa mga bata. Buong araw kaming magkasama ni Ma'am Teresa. Mula sa classrooms hanggang sa pagkain ng recess at lunch. Isa sa mga napansin ko nung araw na yon, halos buong araw ay ako lang ang kinakausap niya. Pag may makakasalubong kaming ibang mga teachers o tauhan ng paaralan, ay sa akin lang sila tumutungo. Habang nagtuturo siya, parang walang ibang teachers or staff na bumabati sa kanya. Yung ibang guro diretso lang. Pero yung mga estudyante niya sa classroom, madalas na nakapaligid o malapit lang palagi kung nasaan kami. Doon na nagsimulang maging kakaiba. Unang araw ko pa lang, may bata na lumapit sa akin. Hindi ko siya nakikita sa room ni Ma'am Teresa. Sabi niya, "Teacher, bago ka po dito?" "Oo, pero observation pa lang ako today," sagot ko sa kanya. "Kaya po pala nandun kayo sa saradong classroom kasama si Ma'am Teresa. Hindi niyo pa po siguro alam." Biglang naglakad palayo yung bata bago ko pa man matanong kung anong ibig niyang sabihin. Kinagabihan, tinanong ko yung isa sa mga janitor tungkol sa sinabi. Ang sabi niya, "Ma'am, kilala niyo po si Ma'am Teresa?" Nagulat ako. Sumagot ako sa kanya, "Opo kuya, buong araw po kaming magkasama." Nakita ko ang gulat sa mukha niya, pero tumahimik lang siya at hindi na nagsalita. Nagdesisyon akong tanggapin ang trabaho. Dumaan ang mga araw at parang mas lumalalim ang pakikitungo ko kay Ma'am Teresa. Lagi niya akong tinuturuan ng mga strategy sa pagtuturo. Pero may mga pagkakataon na parang nawawala siyang bigla. Minsan naglalakad kami sa hallway. Paglingon ko wala na siya. Minsan naman nagulat ako kasi nasa kabilang dulo na agad siya ng pasilyo. Kahit ilang segundo pa lang ang lumipas. May isa pang gabi, naiwan ako para gumawa ng lesson plan. Bandang 8:00 na yon. Tahimik na yung buong paaralan. Bigla akong narinig yung boses ni Ma'am Teresa. Kumakanta siya ng nursery rhyme. Sumilip ako sa classroom at nakita ko siya doon. Nakaupo siya sa gitna ng kwarto. Hawak-hawak ang isang manika at parang tinuturuan ito ng ABC. Walang ibang bata, walang ibang tao, siya lang. Kinabukasan, hindi na ako mapakali, kaya nagtanong na ako sa matandang guro na matagal nang nagtuturo doon. Ma'am?
Pwede ko po bang itanong si Ma'am Teresa po? Ilang taon na po ba siyang nagtuturo dito? Bigla siyang napatigil. Kita ko sa mukha niya yung pag-aalinlangan. Pero sumagot naman siya. Oo, si Teresa. Isa siya sa pinakamabait na guro namin. Pero matagal na siyang patay. Parang bumagsak yung dibdib ko. Nabigla ako at tinanong ko kung anong ibig niyang sabihin. Huminga siya ng malalim at saka siya nagkwento. Pinatay siya ng asawa niya. Taga dito lang sila sa malapit. Lagi kasi siyang binubugbog. Pero hindi siya umaalis kasi mahal na mahal niya yung mga estudyante niya. Pag umalis siya dito sa lugar namin, ibig sabihin nun, iiwan niya rin ang mga estudyante niya. Hanggang isang gabi, natagpuan na lang siyang wala ng buhay. Pero mula noon may mga kwento-kwento na nakikita pa rin siya rito. Hindi niya raw alam na patay na siya. Nanindig ang balahibo ko. Lahat ng alaala ng mga araw na kasama ko siya, bumalik sa isip ko. Ang mga ngiti, ang pagtuturo, ang pag-aalok niya ng tulong. Kung makikita ko siya ulit, paano ko sasabihin sa kanya na patay na siya? Kinabukasan, hindi ko na siya nakita. Wala na siya sa classroom. Wala na siya sa pasilyo. Halos mag-isang araw akong nagturo at pakiramdam ko baka nakapagpahinga na siya. Pero nung hapon, bago ako umuwi, may iniabot sa akin ng isa sa mga bata. Teacher Lisa, ito po. Sabi po ni Ma'am Teresa, ibigay ko sa inyo. Nanginginig akong tinanggap ang maliit na papel. Pagbukas ko, nakasulat doon, gamit ang tinta ng pulang pulpen. Salamat Lisa, ikaw na ang bahala sa mga bata. Pauwi na ako. Kay Mario. Napahinto ako. Mario, yun ang pangalan ng asawa niyang pumatay sa kanya. At nang ibinalik ko ang tingin ko sa paligid, nakakita ako ng refleksyon sa salamin ni Ma'am Teresa. Nakangiti, pero baka sa mukha niya ang pasa at sugat na parang sariwa pa lang. At bago siya tuluyang naglaho, narinig ko ang boses niya. Paalam, salamat sa tulong mo. Hanggang ngayon, tuwing papasok ako sa paaralan, may mga pagkakataon na naririnig ko pa rin ang mahina niyang boses, kumakanta ng nursery rhyme. At minsan, sa dulo ng hallway, nakikita ko siya, nakangiti. Tila ba tinitiyak na natutupad ko ang iniwan niyang pakiusap. Ako na po ang pumalit kay Ma'am Teresa. Pero may mga estudyante pa din dito sa paaralan na nakakakita sa kanya sa mga classroom. Magandang araw po, Miss 11. Tawagin niyo na lang po akong Marites. Isa po akong dating teacher sa maliit na preschool sa aming probinsya dito sa Antique. Maraming mga kwento ang nanggagaling dito sa probinsya namin. Pero di ako paniwalain kasi wala naman akong ganong klaseng experience. Hanggang sa isang araw nang nagumpisa ako sa bago kong trabaho. Noong 2016,
Bagong lipat ang isang preschool sa aming baryo. Dati kasi isang lumang bahay lang siya ng isang kilalang pamilya na matagal nang lumipat sa Maynila. Binili ito ng isa kong kakilala at ginawang preschool dahil maluwag ang espasyo. Ako naman, noong panahon na iyon, baguhan pa lang na guro. Wala akong regular na trabaho. Kaya nang marinig kong naghahanap sila ng teacher, agad akong nag-apply. Hindi naman akong nahirapang makapasok dahil kakilala ko mismo ang may-ari. At saka maliit lang ang school. Kaya sapat na raw ang kahit isang lisensyadong guro para sa mga bata. Noong unang araw ko, masaya ako at puno ng kaba. Bagong simula kumbaga. Maliit lang ang paaralan. 2 silid-aralan lang ang ginagamit. Pero malawak ang bakuran. May ilang laruan at sa gilid, naroon ang napakalaking puno ng balete. Hindi ko talaga malilimutan ang unang beses kong makita iyon. Lagpas kisame ang taas ng puno at ang mga ugat nito parang gumagapang hanggang mismong pader ng school. May kakaibang aura ang lugar. Kahit maliwanag ang araw, parang laging may aninong bumabalot sa paligid ng puno. Pinagtawanan lang ako ng isa sa mga kasamang staff nang mabanggit kong parang nakakatakot ang puno. Sabi niya, "Huwag mong pansinin yan. Matagal na yan nandyan. Wala namang masamang nangyayari." Pero kahit anong paliwanag nila, ramdam ko agad na parang may bantay ang punong iyon. Parang may nakamasid. Noong unang araw ko, habang nag-aayos ng mesa at gamit sa classroom, bigla akong naamoy ang isang mabahong simoy. Parang amoy ng lumang kahoy na nabubulok. Kasabay nun, dumaan ang malamig na hangin na tila nagmula mismo sa direksyon ng puno. Hindi ko na masyadong pinansin yon. Baka kako, first day jitters lang. Kaya kung ano-ano ang naiisip ko. Pero hindi ko maalis sa tingin ko ang puno. Para bang may nakasilip mula roon. May matang hindi nakikita ngunit ramdam na ramdam. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang magparamdam ang hindi mapaliwanag na presensya. Habang naglalaro ang mga bata malapit sa playground, may ilan sa kanila ang napapansin ng puno. May mga batang nagsasabing may lalaking nakaitim na nakatayo roon, nakangiti, o minsan ay kumakaway pa sa kanila. Sa una, iniisip kong guni-guni lamang yon ng mga bata, marahil dala ng imahinasyon. Ngunit nang mapansin kong halos lahat ng mga bata ay iisa ang nakikitang nilalang, nagsimula na akong kabahan. Ilang beses akong kinilabutan kapag may batang napapalingon sa puno at nagtatanong kung sino ang lalaking nakamasid sa kanila. Ako mismo, hindi ko nakikita ang tinutukoy nila. Ngunit ang paraan ng pagkwento ng mga bata ay parang totoong-totoo. Pareho sila ng deskripsyon. Mahaba ang katawan, nakaitim, at nakatayo lamang sa ilalim ng balete. Mula noon, pilit kong nililimitahan ang oras ng paglalaro sa labas. Mas pinipili kong manatili ang mga bata sa loob ng classroom kesa sa panganib na baka may mangyaring hindi ko maipaliwanag. Hanggang isang gabi, matapos ang isang birthday party sa school,
Ako na lamang ang naiwan para magligpit ng mga gamit. Bandang 7:00 ng gabi, biglang napundi ang ilaw sa loob ng classroom. At doon ko unang narinig ang kakaibang hagikik. Isang tinig ng lalaki na tila nagmumula sa labas ng bintana. Dahan-dahan akong sumilip at sa ilalim ng puno, nakita ko siya. Isang nilalang na mahaba ang katawan, sobrang itim ang balat na parang sinunog, at nakatayo lang doon, nakatitig sa akin. Hindi ko maaninag ang mukha ng buo ngunit ramdam kong nakangiti siya. Nang unti-unti siyang lumapit sa direksyon ng bintana, mabilis akong tumakbo palabas. Dumaan sa likod ng gusali at agad umuwi. Hindi ko na binanggit yon kanino man kinabukasan. Lumipas ang ilang linggo at lalo pang dumami ang mga batang nagrereklamo. May ilan sa kanila ang ayaw nang maglaro sa labas dahil sinasabing nilang may kuya raw na nakikipaglaro sa kanila. Ang iba na may sinasabing hinahawakan sila ng lalaking nakaitim. Isang insidente ang tuluyang nagpatibay sa takot ko. Noong December, bago magbakasyon, habang nagpa-practice sa mga bata para sa Christmas presentation, biglang nawalan ng malay ang isa sa mga estudyante. Nang magkamalay siya, humahagulgol siya at paulit-ulit na sinasabi na may humahawak daw sa kanya at pilit siyang hinihila. Ang nagpanginig sa akin ng sobrang takot ay nang mapalingon ako sa bintana. Nakadikit doon ang isang maitim na mukha, nakangiti, at may dalawang kamay na parang gustong pumasok. Hindi ko na napigilang sumigaw at agad naming pinalabas ang mga bata. Dahil sa takot at pag-aalala, kinausap ko ang isang matandang kapitbahay ng paaralan. Doon ko nalaman ang lihim ng lugar. Matagal na raw kilala ang punong balete sa baryo. May isang lalaking hindi taga roon ang nagpakamatay doon. Nagbigti sa isa sa mga sanga. Ayon sa kanya, ang lalaking nagpakamatay sa punong balete ay hindi taga baryo. Dumating daw siya isang gabi, lasing at tila wala sa sarili. Bit-bit ang maliit na laruan ng bata. Nalaman ng mga tao ilang linggo bago iyon, namatay ang kanyang nag-iisang anak na babae dahil sa malubhang sakit. Simula noon, araw-araw daw siyang nakikitang nakakatulog sa kalasingan sa ilalim ng puno ng balete. Naglalakad na parang wala nang dahilang mabuhay. Sa kanyang huling gabi, umupo siya sa ilalim ng balete at buong magdamag na umiiyak. Tinatawag ang pangalan ng kanyang anak. Kinabukasan, natagpuan na lamang siyang nakabitin sa isa sa mga sanga. Mahigpit pa ring hawak ng lalaki ang laruan sa kanyang kamay. Tila ba doon niya piniling tapusin ang kanyang paghihirap. Sa ilalim ng puno na ngayon pinaniniwalaang pinamumugaran ng kanyang ligaw na kaluluwa. Kinabukasan, nagpaalam na ako sa may-ari ng school at hindi na muling bumalik. Makalipas ang ilang taon na lamang kong tuluyan na ring isinara ang preschool. Maraming mga bata ang nagkakasakit at marami ang hindi na muling bumabalik matapos ang mga kakatwang pangyayari. Ang puno ng balete ay nananatili pa rin hanggang ngayon. Matayog at nakatayo sa tabi ng lumang gusali. At tuwing nadadaan ako roon, pilit kong iniiwas ang aking tingin.
sapagkat kahit hindi ko siya nakikita, ramdam kong nakamasid pa rin siya. Ang lalaking itim sa ilalim ng balete. Thank you for watching, Mambabarang and friends. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more scary stories. Shoutout po sa ating mga bagong subscribers, si Ma'am Heidi Valdez, Ender Raquel, Moonlight RCTV, Eunice, Daily Life of Animator PH, and kay Sir Vincent Aris Cabanayan. Thank you very much for subscribing to our channel.